3K na loan sa Cash Express na umabot ang overdue ng halos 1 year, naging 20K plus na raw. Okay? Sa ganong katagal, no? Sa simula sa 3K, umabot ng 20K for 1 year overdue sa Cash Express. So, bago natin talakayin yung nabanggit ko sa ating simula, ay maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos natin, ay paki-hit lang po yung notification bell. At disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na kayo ay mangutang dito sa mga wala. Ako po ay sumusubok lamang na silipin yung kanilang mga proseso ng pagpapautang ng kanilang paniningil. At paalaala lang, ito ay gabay lamang para sa inyo at ito ay pagsishare ko lang ng aking mga real experience at disclaimer ulit, hindi ako nangungonsinti na wag magbayad ng utang. Tandaan nyo, ang utang ay responsibilidad. Kung may problema po kayo sa mga unfair debt collection practices, pwede nyo po yung idulog o ireklamo sa mga ahensya ng gobyerno na makakatulong sa inyo na maibsan yung inyong mga problema. So, ito yung tanong sa aking comment section. No? Tanong lang po, sa akin po, 3K lang po, pero naging 20K plus na po. For 1 year, may natanggap na din po ako na letter sa Cash Express. So, it means, yung 1 year na yon nagkaroon na rin siya, nakareceive na rin siya ng demand letter doon sa kanya, utang na 3K lang. My God, my goodness. Grabe, for 1 year 3K, 20K na siya. So, meron akong video about Cash Express for 2 months overdue sa akin. Doon sa kabila kong channel, pakita ko sa inyo ito. Yung sa Johnny Depp yan, bagong upload lang po yan. Paano yan? Panoorin nyo para masundan nyo yung mga sasabihin ko dyan after this video para malaman nyo kung anong pwedeng gawin kung sakasakali nahaharap kayo sa mga overdue dito kay Cash Express. Ulitin ko, hindi po ako naninira ng mga lending apps dito Nag-share lang po ako ng mga experience ko at saka kung ano yung pwede nyo gawin kung sakasakaling kakaproblema kayo in the settle for legal, no? Hindi yung babastusin din natin sila. Wag tayong ganun. Makapag-usap po tayo ng maayos palagi sa kanila. Ngayon, kung sila po yung gumagawa ng mali o ng unfair debt collection practices, sila po may nilalabag. Hanggat tayo nakikipag-usap ng maayos, ulitin ko, palaging formal lang. Hayaan po natin sila, kung sakasakaling kayo mapadalahan ng demand letter like that, yung kakalala ko rin sa lugar namin, napadalhan demand letter, sabi ko, kung magpapayat talaga sila ng kaso small claims, then harapin na lamang kasi mas maganda lagi merong mediator na mas nakakaalam na mamamagitan sa atin imbis na katulad niyan, ang laki na naging utang ay naging penalties tsaka interest tsaka yung mga charges niyan from 3,000 naging 20K. Ako, from 1.5 kailangan kong bayaran ng halos 3,000 plus, 3,200 if I remember it correctly dun sa video ko sa kabila kong channel. Okay? Naulitin ko ganun kabilis lumaki yung penalties tsaka yung mga charges ng Cash Express. Kaya maging maingat kayo. Bago nyo simulan o utangan o mag-apply dyan, pag-isipan nyo yung mga ganitong klase ng video para mas maging aware po kayo. Na huwag kayong basta-basta kukuha ng loan sa mga ganyan. Lalo na kung sa palagay nyo magkakaproblema kayo o hindi inaasahan. Mas mabuti na pumunta na lang kayo siguro sa mga legit na mga lending companies para sa akin. Yung talagang as in may pirmahan, may written. Kasi ito, si Cash Express, pasok naman sa 15%. Kapag monthly taga ka nagbabayad, kumbaga, kung one-time payment lang gagamitin nyo, 15%. Pero kung maghuhulog-hulugan kayo, katulad ng sa akin, sinubukan ko sa 1.5 lang, at yung katulad na itong kay ate, ako, ate ano to, or something, kung sino, ano man siya, kung anong gender niya, no? Doon sa nag-comment, is maaring nakulangan din siya sa paghuhulog, tapos di siya nakapaghulog dahil sa laki ng charge na ina-apply nila. Okay? Lagi niyong pag-aaralan bago kayo pumasok sa mga ganyan. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Okay? Hindi biro yun. Sa totoo lang, in the, sa mga ganitong klase ng senaryo, may mga nabasa na ako na kapag unconscionable o yung exorbitant, yung mga interest na ipinapato ng mga lending companies, mga financing companies, meron naman kasi yung tinatawag na effective interest rates. Yun nga yung 15% ng ating inutang. Kunwari, 1,000.
Magkano ba yung 15%? O, 150. Di babayaran na natin in a month is 1,150. But this one, dahil nga pinaghiwa-hiwalay hanggang sa umabot ng for 6 months only, babayaran ko siya ng halos 5,000 plus, yung 1,500 na yon. So parang lumalabas, binuhay natin yung lending do sa ating kasunduan na ganyan. Kasi minsan, oo lang tayo ng oo eh, no? Ano tayo, accept lang tayo ng accept. Basahin mo natin maigi. Ako kasi, nabasa ko na yon, accept ko naman. But may mistake is, nagka-problema ako sa financial. Siguro like dun sa nag-comment, nagka-problema rin sa financial, kaya hindi siya nakapaghulog, di ba? Inaano ko lang yung sarili ko. Ina-adapt ko lang yung sarili ko doon sa sitwasyon niya. Kaya, in by means, baka mamaya may problema talaga siya sa financial, baka may kasakit, kinapos ako financial, maaring nawala ng kinikita, mga ganyang bagay. Yung sinasabi ko sa inyo na, hindi sa lahat ng pagkakataon okay tayo o financially stable, no? Kaya nga paalala lang. Tapos napadalhan ng demand letter. Kung mapapadalhan po kayo ng demand letter at yung mismong collection agent ng Cash Express o kahit anong OLA po yan, makipag-usap lang po tayo ng maayos. Ngayon, kung babalagbagin tayo sa ating lugar, sa sigaw siya ng itong kapitbahay ninyo, kunwari ako si Kajani, no? Sinabihan ako nung collector agent na binigyan ako ng demand letter, itong kapitbahay nyo, di marunong magbayad ng utang, scammer to, nang buwabalas-ubas lang to ng mga lending company. Then, sasabihin ko sa kanya na, i-report kita doon sa company nyo. Then, kapag nag-report ako sa hindi na inaksyonan, then, I will file complaint dito sa mga ahensya ng gobyerno na ginagawa yung mga unfair debt collection practices. That's the legal process na kapag may ginawang mali. Kapag hindi settle ng maayos. Kasi formal naman eh. Kung formal ka naman nakikipag-usap sa mga paniningil nila, sabi mo, medyo kapos po talaga ako ngayon, pero kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon na hulug-hulugan ko uli yung aking pagkakautang, ay maaaring bigyan niyo sana ako ng options na magiging mas magaan para mabawasan ko yung utang at hindi na madagdagan yung penalties at ma-waive na yung mga yon. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas okay pa nga sa akin si Bill is eh. Kasi si Bill is kahit paano, for 2 years ay 3 years na pala. Kasi 332 days na ako, 992 days na akong overdue. Ibig sabihin, almost 32 months na pala. O, di ba? Almost 3 years na. Pero yung utang kong 5,000, dumoble lang. Unlike this, na Cash Express, wala pang 3 months o 2 months pa lang ng aking utang, magto 2 months pa lang, eh halos maging triple na yung babayaran ko. So yun, no, medyo may nilalabag na sila talaga doon sa kung pag-aaralan natin maigi. Kasi sa civil code, no, 6% per annum lang, tandaan ninyo. Yan ang susundin ng korte kapag once na nag-file sila ng small claims audit. Siyempre, harapin natin. Pag nag-file sila, di harapin, okay, mas gusto ko yan para mayroong mediator o mayroong judge na mamamagitan sa mga pag-uusap para masettle yung ating utang. So, sana nakatulong ang video ito muli. Maglalambing ako sa inyo na pakipollow po at pakisuportahan po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.